Alright mga kaibigan, isang blackout na araw ng Miyerkules dito sa Zamboanga. Naku, bumalik na naman yung blackout. Sabi nila, pagkatapos ng November 10 mga kaibigan, normal na yung kuryente. At hindi natin malaman kung bakit araw-araw na naman yung blackout, isang oras. Naku. Alam nyo mga kaibigan, pag blackout sa isang lugar, apektado tayong lahat. Apektado ang negosyo, apektado lahat pati sa bahay, ospital, pagamutan. So kung meron kang tindahan at meron kang freezer, nako, yun ang problema mo. Mga kaibigan, dahil walang kuryente. So kailangan maayos kagad to. Yung mga iba naman sinasamantala yung blackout. At isinusulong nila yung kanilang mga coal-fired power plant projects. Alam nyo mga kaibigan, ilang beses natin sinasabi, napakarumi ng coal-fired power plant sa anumang lugar, sa ibang bansa. Dako, hindi na ginagamit yung coal-fired power plant na yan dahil talagang napakarumi. Huwag kayong maniwala pag may nagsabing no, we're using clean coal technology. Ako, hindi ho totoo yan mga kaibigan. Alam nyo, yung usok na lumalabas dyan sa mga planta, pollutants yan. May carbon dioxide, carbon monoxide, at kung ano-anong chemical. At talagang hindi makakaganda sa ating kalikasan. Kaya patuloy naman yung protesta ng mga environmental groups mga kaibigan, pati mga kababayan natin dyan sa Davao City. Nako, dyan yung Aboitiz Power mga kaibigan, nagtatayo ng ng isang 300 megawatt yata na coal-fired power plant. At marami ang umaayaw dyan. Alam nyo ba yung Davao City mga kaibigan, yung kanilang electric cooperative pag-aari din ng coal-fired power ng Aboitiz Power. Kaya yan ang problema diyan mga kaibigan. Talagang corner ng corner ng Aboitiz yung negosyo diyan. Yan ang matindi ron. Ay naka mga kaibigan, talagang wala tayong magagawa diyan. Negosyo yan pero dapat wag nating payagan na magkaroon ng coal-fired power plant sa ating lugar dahil mga kaibigan, talagang matindi ang carbon footprints niyan dahil nasa environment yan. Yung mga residente sa Davao mga kaibigan na kung saan itatayo itong 300 megawatt na coal-fired power plant ng Aboitiz sa Torillan. At inaayawan niya ng maraming tao doon. Pati yung Greenpeace, yung environmental group na Greenpeace ay talagang nag-o-oppose sa pagtatayo ng fossil fuel plant dyan dahil nga itong carbon emission sa hangin. Pero itong Aboitiz Power mga kaibigan talagang ipinagmamatigasan yung kanilang negosyo. At ito raw ay makakapag-address ng kakulangan ng kuryente sa Mindanao. Yung Davao Light and Power mga kaibigan, ito yung sinasabi natin na pag-aari ng Aboitiz nagbibigay ito ng kuryente hindi lamang sa Davao at maging sa ibang lalawigan. Katunayan nga mga kaibigan yung Davao Light and Power Company pumirma ng kontrata sa Terma Solar yata ito na pag-aari din ng Aboitiz Power sa karagdagang kuryente for 2015. Sila mismo mga kaibigan yung Aboitiz may hawak ng kuryente sa Davao, lumagda ng kontrata para sa karagdagang kuryente sa isang kumpanya na pag-aari din ng Aboitiz. Di ba lutong-luto kayo diyan sa sarili ninyong mantika. Yan ang problema diyan mga kaibigan. Dahil wala tayong magawa. Dahil yan ang takbo ng negosyo dyan sa Davao City. So antayin na lang natin mga kaibigan yung protesta na ilulunsad ng ating mga kababayan. Suportahan natin to upang mapigil natin
itong pagtatayo ng coal-fired power plant sa ating mga lugar. Dapat isulong natin yung renewable energy. Ito rin ang panawagan ng Greenpeace, itong full implementation ng Renewable Energy Law. Ipinasa ito noong 2008 mga kaibigan. Pero hanggang ngayon ay nakabinbin pa ito dahil may mga provision katulad itong feed-in tariff rates. Nako, hindi natin malaman at kung bakit. Pero itong dating sekretaryo ng Department of Energy na si Rene Almendras mga kaibigan, ako naka-pro-coal to para din tong si Pangulong Benigno Aquino, pabor na pabor sa coal-fired power plants. At tunayan mga kaibigan, nung kapanahunan nitong si Almendras at ng kasalukuyang pamahalaan ay hindi bababa sa 10 yung inaprubahan nilang coal-fired power plant projects sa buong bansa. Nako, ano ba to? Mangyayari sa atin to, puro polusyon. Ito yung 10 mga kaibigan, yung TransAsia. Ito yung kumpanyang gustong mag-operate ng coal-fired power plant, yung TransAsia sa Batangas, yung SMI Power dyan naman sa Davao del Sur, yung Masinloc Power sa Zambales, San Ramon Power, yung pag-aari ng Conal Holdings dyan sa Zamboanga City, yung GN Power sa Bataan, yung Alsons Consolidated naman sa Sarangani, yung San Miguel Corporation dyan naman sa General Santos City, yung Stayag Power na pag-aari ng Stayag Power, Aboitiz Power, La Filipina, itong consortium dyan naman sa Misamis Oriental, at yung Palm Conception Power sa Panay, at yung RP Energy dyan naman sa Subic. Ang alam natin sa Subic talagang matindi ang dyan mga kaibigan, oposisyon. Dito sa Zamboanga mga kaibigan, ganun din itong pinangungunahan itong barangay chairwoman Josephine Pareha, yung protesta ng mga Zamboangueños dyan sa barangay Talisayan, na kung saan ay nais itong Conal, itong San Ramon Power na magtayo ng 100 megawatt na coal-fired power plant. Pero matindi mga kaibigan, matindi yung oposisyon. At tiyak natin na pag nagsimula na yung pagtatayo niyan, pupunta na rito sa Zamboanga yung mga Greenpeace. Tawagan natin itong mga kababayan natin na nag-o-oppose dyan sa pagtatayo ng coal-fired power plant sa Zamboanga. Ang problema rito mga kaibigan, ayon sa Greenpeace, habang patuloy ang investment sa mga dirty coal plants, ay ibig sabihin nito lalong nababawasan yung oportunidad ng ating bansa, ng ating mamamayan na magkaroon ng renewable energy. Katulad nitong solar, wind, tidal, hydro, marami. At ayon sa Greenpeace ay itong coal plants ay isa sa mga major causes mga kaibigan ng matinding climate change na nararanasan natin ngayon. Sobrang init dahil yung pagsusunog ng coal mga kaibigan ay nakakadulot ng pinsala malaking pinsala sa ating ecosystem. At contaminated masyado yung mga water supplies. Yung kanya namang inilalabas, binubugan itong usok ay may mga greenhouse gases na tinatawag to mga kaibigan, katulad nung methane. Yan, matindi yan, methane, di ba mga kaibigan? Marami tayong nababasa sa balita, napapanood sa telebisyon at napapakinggan sa radyo na may mga tunnel na sumasabog, yung mga gold tunnel, dahil meron diyang gas na methane. Pag malakas, malaki ang laman ng isang tunnel ng methane, talagang sumasabog yan, lalo na pag nagkaroon ng konting spark. Bukod sa greenhouse gas na methane mga kaibigan, ay nasa coal din, nasa usok din ng coal-fired power plants itong sulfur dioxide, itong nitrogen oxide, at ganoon din yung arsenic, pati mercury, na nakakaapekto ng ating kalusugan at physical development. Ang kailangan lang natin dito mga kaibigan ay isang malinis o clean and long-lasting solution
upang ma-address natin yung problema ng ating kakulangan sa kuryente. Kaya naman tayo nagkukulang sa kuryente dahil maraming pabrika ang nagtatayo ng mga planta at ng kung ano-anong mga malls. Dapat yung malalaking mga malls, mga kaibigan, malalaking mga pabrika, meron silang power generating set para sila na ang sa kanila mismo manggagaling yung kuryente, katulad ng Shumart, mga kaibigan, yung Mall of Asia. Meron silang sarili nilang kuryente, mga kaibigan. Hindi sila bumibili sa Meralco. At sila mismo nagpo-produce ng sarili nilang kuryente. So, yan ang isinusulong, mga kaibigan, ng Greenpeace. At ito, suportado to ng Mindanao Examiner, mga kaibigan. Yung panawagan na magkaroon ng renewable energy sa ating bansa. At ayon naman sa Union of Concerned Scientists, mga kaibigan, isa itong grupo ng kapulungan ng mga siyentipiko sa buong mundo na sinasabi nila sa isang taon, mga kaibigan, yung sa loob ng isang taon o sa isang taon, yung isang typical na 500 megawatt na coal-fired power plant ay napakalaki ng pollutants na inilalabas nito dahil sa kanyang usok, dahil sa kanyang mga latak, yung sa mga nasusunog na abo, yung sludge, lahat yan, mga kaibigan. Ayan, sa isang taon, sa isang coal-fired power plant lamang na may 500 megawatt, sa isang planta na may 500 megawatt, ang inilalabas nito na carbon dioxide, mga kaibigan, sa ating environment ay 3.7 million tons, 3.7 million tonelada ng nakalalasong carbon dioxide ang inilalabas nito ng isang planta pa lang ng coal-fired power plant yan. Itong 3.7 million tonelada ng carbon dioxide, mga kaibigan, katumbas nito ng pagputol mo ng 161 million na puno. Pag pinutol mo yung 161 million na puno saan man panig ng mundo, ang katumbas ito ay 3.7 million tons ng carbon dioxide na umakyat sa ating environment. Dahil yung puno, mga kaibigan, sumasala yan sa mga deadly gases. So, yan ang katumbas ng carbon dioxide na inilalabas ng isang coal-fired power plant na may 500 megawatt, mga kaibigan. 3.7 million tons ng carbon dioxide. At ganoon din ang 10,000 tonelada ng sulfur dioxide. Nako, isang planta pa lang yan, mga kaibigan, ang inilalabas nitong nitrogen oxide ay 10,000 tons ng sulfur dioxide pala. Itong sulfur dioxide, mga kaibigan, ito ang pangunahing sanhi ng acid rain dahil umaakyat to sa kaulapan, naiipon to sa ulap at pag umulan, ayan na yung causes niyan, acid rain. At marami pang mga ibang airborne particles na nakakadamage ng ating baga, nakakakaroon tayo ng sakit sa puso at iba pang karamdaman. Sanhi nitong sulfur dioxide na 10,000 tonelada ang inilalabas ng isang typical na coal-fired power plant na may 500 megawatt. Hindi lang yan, mga kaibigan, bukod sa sulfur dioxide, mahigit 10,000 tonelada rin ng nitrogen oxides ang inilalabas nitong isang coal-fired power plant sa loob ng isang taon. At katumbas nito ay kalahating milyong sasakyang kotse na luma na yung usok mula sa tambucho ng mga kalahating milyong kotse. Yan ang katumbas niyan, mga kaibigan, sa loob lamang ng isang taon. Sa loob lamang ng isang taon na inilalabas itong usok ng isang coal-fired power plant. Siyempre, meron pa rin ayon pa sa Union of Concerned Scientists, kasama dyan ang 220 tons ng hydrocarbons na siyang nagko-contribute, mga kaibigan, sa formation ng mga smog. Itong smog, itong parang fog na nakikita natin sa karagatan, sa ating atmosphere. At meron pa rin 500 tons ng small airborne particles naman na to, mga chemicals na nagkukos din ng bronchitis, nagkakaroon ng epekto sa ating baga, kaya yan ang problema.
Siyempre, wala pa rito yung 720 tonelada ng carbon monoxide na nilalabas itong isang coal-fired power plant na mayroong 500 megawatt capacity sa loob ng isang taon. At nabatid din sa research ng Union of Concerned Scientists na kasama pa rito yung 170 pounds ng mercury. Nako, delikado itong mercury, mga kaibigan. At pag napunta to sa karagatan, nako, siyempre, makakain to ng mga marine mga isda. Mahuhuli natin yung isda. Nako, tayo makakain ng isdang mayroong mercury. Siyempre, katulad ng sinabi natin kanina, meron pa ring arsenic to, mga kaibigan. 225 pounds ng arsenic na siyang pwedeng maging sanhi ng cancer. At 114 pounds ng lead o mga tingga. May cadmium pa at iba pang toxic chemicals o heavy metals na inilalabas itong mga coal, mga kaibigan. At lahat ng mga nakakalasong chemical na yan, mga kaibigan, wala pa dyan yung radioactive elements na uranium, thorium. Na pag sinunog mo kasi yung coal, mga kaibigan, may mga abo to eh. Lumilipad tong abong ito, lumalabas doon sa kanilang malaking tower na nakikita nyo na parang chimney. At yung hangin na yan, may kasamang radioactive elements yan, mga kaibigan. Ayun yung uranium at thorium. At ito, talagang delikado ito, mga kaibigan. At siyempre, bukod sa mga hazardous toxic chemicals na to, ay inilalabas ng isang coal-fired power plant sa loob ng isang taon. Yung 120 tons ng abo mula sa nasunog na coal at 193 tons naman ng sludge. Ito yung latak mula dun sa sinunog nilang coal. Nako, lahat to, mga kaibigan, puro nakakalason. Kaya sana yung ipinapaliwanag natin, mga kaibigan, na lahat ng lason na inilalabas ng isang coal factory, coal-fired power plant sa loob ng isang taon, yan ang nagtataglay. Ay hindi nila pwedeng sabihin na hindi nakakamatay. Kasi hindi naman automatic yan eh. Hindi ka naman mamamatay sa loob ng isang araw, sa loob ng isang taon. Mga kaibigan, nag-ooperate yung coal-fired power plant. In due time to, dahil naiipon to eh. Matindi nito, makakadagdag to sa climate change. Yun ang malaking problema nito, mga kaibigan. Ay nako, hindi natin maintindihan. Sana suportahan natin itong panawagan na magkaroon ng renewable energy law at saka renewable energy program ang ating pamahalaan. Ang problema, mga kaibigan, na sinasabi lang, ako, mahal kasi yung mga solar power na yan, mga wind turbine na yan, mga tidal bla bla bla, mga hydro, mahal yan. Paano hindi magmamahal yan? Kasi wala namang gagawa talaga ng maramihan. Ang pinagkakaabalahan itong mga malaking kumpanya katulad ng Aboitiz, ng Conal, ng Alcantara at ng iba pa, yung malaking kita. Malaki ang kita sa mga coal-fired power plant, mga kaibigan, kaya marami ang gumagawa niyan. Pero ang matindi dyan, hindi nila sinasabi yung epekto nito sa kalikasan at epekto nito sa human health. Kasi dyan sila nagtatrabaho. Di ba? Yun ang problema dyan eh. Bakit mo babanatan yung isang kumpanya na kung saan ka nagtatrabaho, na kung saan ka kumikita na limpak-limpak na salapi ng sweldo? Pero deep in their mind, mga kaibigan, deep in their heart, alam nila ang masamang epekto ng coal-fired power plant. Kaya lang wala silang magawa dahil doon sila nagtatrabaho. Yun ang problema dyan, mga kaibigan. Kaya walang mahalang solar dahil kukonti pa lamang ang gumagawa nito. Pero sa ibang bansa, sa Europe, sa Amerika, mga kaibigan, pakadami na ng gumagamit ng solar. Pati bubungan ng mga bahay doon, puro solar na. Pati yung hot shower, hot water, galing lahat sa solar technology. Dito lang sa Pinas, sa ating bansa, talagang hindi nila ina-advocate yan dahil siyempre, maliit ang kita. Sino ba naman ang bibili sa'yo ng solar panel na mahal? Di ba, mga kaibigan? Ganun lang mga simple yan eh. Negosyo yan. Negosyo ng mga multinational companies and corporation.
Yun ang problema dyan. Pero siyempre, ang future ng bansa natin, ang kalusugan ng ating mga anak, ng ating future, ang nakasalalay dito. Kaya kami, sinusuportahan namin itong panawagan ng isang renewable energy. At dapat suportahan ng lahat ito, mga kaibigan. Huwag nating payagan na magkaroon ng coal-fired power plant sa ating lugar. At ito, sabihin natin uli, hindi garantisado na bababa ang presyo ng ating kuryente kung meron tayong coal-fired power plant. Bakit? Alam niyo, mga kaibigan, siyempre tataas lalo ang rate ng kuryenteng babayaran natin. Kasi yung bilyon-bilyong piso o bilyon-bilyong piso na ginastos o ilang hundreds of millions of pesos na ginastos sa pagpapatayo ng plantang yan, sa pag-aangkat ng mga coal mula sa Indonesia, Malaysia, lahat yan may bayad. So yung gastos nila sa planta, tayo rin ipapaso nila yan, mga kaibigan. So hindi hindi bababa ang rate ng kuryente, datapwat tataas pa ito ng husto. Parang parang power barges, mga kaibigan. Pumirma yung Zamboanga City Electric Cooperative ng kontrata, ilang milyon, 18 million, 37 million, para sa isang 18 megawatt na kuryente sa Terma Marine, na pag-aari pa rin ng Aboitiz. Di ba tumaas yung kuryente natin? Tumaas yung rate natin, hindi naman bumaba. Magtataka ka pa dyan, mga kaibigan, kahit na araw-araw na blackout, hindi nagbabago yung kuryente natin. Tumataas pa lalo yung ating binabayaran. Sabihin ng mga nasa Samselco, kasi mataas yung ganito, mataas yung gano'n, mataas yung ganito. Di ba? Malaking kalokohan yan. Ay, nako. Hindi natin alam, mga kaibigan, kung hanggang saan. Niluloko tayo. Kaya yan ang pag-isipan natin, mag-isip tayo kung ano ang makakabuti sa atin. Well, mga kaibigan, wala na tayong oras. Kahapon nag-guest sa atin dito yung si Dr. Amildaza Anil at si Ustad Norin Palong ng Movement for Sustainable Good Governance, at sinusuportahan itong CSO umbrella organizations, yung framework agreement ng pamahalaan sa Bangsamoro. Itong Bangsamoro, mga kaibigan, ito ang ipapalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao by the year 2015. Kasi magkakaroon ng transition committee or commission na siyang bubuo ng liderato ng Bangsamoro. Pero nagpapasalamat tayo sa ating mga supporters, sa ating mga readers, at sa ating mga advertisers, sponsors, at mga partners dito sa Mindanao Examiner Teleradyo. Meron itong teleradyo, mga kaibigan, ay napapakinggan ng live every 10 o'clock in the morning sa MindanaoExaminer.com at sa livestream.com/Mindanao Examiner. At napapakinggan din ito sa Mindanao Examiner Television Channel 54 sa Zamboanga City, at sa Mindanao Examiner Television Channel 63 sa Kismet Cable at Pagadian City Cable, dyan naman sa Zamboanga del Sur, of course sa Basilan. At kung gusto nyong magpalagay ng mga television ads, ay maaari nyo kaming tawagan, at makikita nyo ang aming numero sa ilalim ng inyong television screen, sa 062-992-5480. At siyempre, bukod sa telebisyon at sa Mindanao Examiner Teleradyo, yung website natin, mga kaibigan, yung MindanaoExaminer.com, umaabot yan ng 2 million hits every month. Ibig sabihin niya, mga kaibigan, 2 milyon ang tumingin, nagbasa ng balita, tumingin ng litrato, nanood ng video sa website ng MindanaoExaminer.com. 2 million hits nung nakaraang Agosto, mga kaibigan. At siyempre, yung ating weekly regional newspaper, yung Mindanao Examiner newspaper, mga kaibigan, isang weekly regional newspaper to na nagsisirculate sa malaking bahagi ng Mindanao. At siyempre, yung ating Mindanao Daily Newspaper, naman, mga kaibigan, araw-araw. At ang ating Business Week Mindanao, sa lahat ng inyong publication, whether sa telebisyon, sa ating mga pahayagan, ang Mindanao Examiner Weekly, ang Mindanao Daily Newspaper, at ang Business Week Mindanao. Pag kailangan nyo ng advertisements, publications, lahat ng uri ng publications,
sa dyaryo, maaari kayong tumawag sa 062-992-5480 sa lahat ng inyong advertisements. At siyempre nagpapasalamat kami uli sa inyong lahat, sa mga nagbabasa, bumibisita sa amin araw-araw, nakikinig sa Mindanao Examiner Teleradyo, at ang ating mga sponsors, partners. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta sa Mindanao Examiner. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sagad na tayo sa ngalan ng aming direktor, si Greg Lianya, sa lahat ng buong buo ng Mindanao Examiner. Ito pong muli inyong abang lingkod, alas 5 pa lamang, nagsasabing bye-bye.